bubuksan mong gotohan. Hindi, balik lang ako kasi may napanood akong live kanina. Ayun na. May napanood akong ah may napanood akong live na hindi naman live, parang captured lang ng video. Sabi niya, parang nung pumunta siya doon sa probinsya, parang willing yatang ibenta ng Tatang Berto o Tatang Berto niya yung 3 kalabaw na halagang 100,000 bawat isa. Tama. Ayun. So, yan na yun. Sinabi ni Jam. O, eto, dito tayo. Nakakita ka, Daber. May problema ako. Puta, gusto ka ibenta yung 3 kalabaw niya para lang sa akin. Sabi ni Kataber FLM, Norms, ba't parang malayo loob sa'yo ni Tata Berto? Hindi mahal na mahal ako nun. Guni-guni mo lang yun. Saan ka ba nakakita, Kataber? May problema ako. Puta, gusto ka ibenta yung 3 kalabaw niya para lang sa akin. Di ba? Nabalitaan niya, wala akong pera. 100,000 di isang kalabaw, gusto niya ibenta. Pati yung kanya sakingan do, gusto na ipaharvest. Para ibigay sa akin. Shoutout kay Barret Janice ko. Di ba? Nalalaman natin na itong mga sinasabi ni Kulaong hindi totoo. Hindi ka talaga mahal ng Tatang Berto mo pala kasi nung nagigipit ka, hindi naman nabenta yung kalabaw eh. Kung talagang mahal ka ng tatang mo, putya, kahit magalit si Jam, ibebenta yun. Diba? Yan ang ano niyan, yan ang katotohanan niyan. Kahit ayaw ni Jam, kung talagang mahal ka ni Tatang Berto, kahit magalit pa si Jam, kahit na magwala pa si Jam, kahit na itakwil pa ni Jam ang kanyang Tatang Berto, ibebenta ni Tatang Berto ang kalabaw ni Jam para sa'yo. O, ibig sabihin nun, hindi ka mahal. At busit sa'yo. Perwisyo ka nung dumating ka doon. Nakakaalala ka lang kapag gipit ka. Di ba? Ayan, natawa ako doon sa Yun. Yun na yun. Yun na yung sagot ni Pastor Jam dyan. Punta na tayo dito kay Pastor Jam. Tama ba yun? Ako, tinatanong ka lang kayo. Parang yun yung yun yung kasi yung napanood ko parang sinabi niya, alam nilang wala akong pera, sabi niya. Yung Tatang Berto ko ay willing ibenta yung 3 kalabaw para sa kanya. Kung nasasabi doon, yung kalabaw ay sa akin po yun. Kaya yung 3 kalabaw na yon may mga pangalan yon. Kaya nung may nag-message sa akin na si Epal M nga daw ay nasa bahay at ganun nga ang mangyayari, kaya ako nagagalit. Ayun. Kaya sabi ko talagang ganon, walang ilalabas sa bahay na yan dahil ang lahat ng bagay dyan sa bahay ay akin. Kaya tumawag ako, kinausap ko yung tatang ko. Sabi ko sa tatang ko, lahat ng nandyan, yan ay binili ko para sa inyo upang magkaroon kayo ng maayos na buhay. Ngayon, hindi po pwedeng may isa dyan na mawawala para ibenta. Yun. Yun. Ibig sabihin nun, yung 3 kalabaw na yon, akin yun kasi lahat yun may pangalan. Ayan. Ngayon, kung bakit mayroong kalabaw ang tatang ko, kasi ganito yung sa probinsya, kung sino yung nag-aalaga ng kalabaw at nagkaroon ng anak yung kalabaw, doon sa nag-alaga yung unang pinakaanak ng kalabaw. Ayun, at least, di ba? Magandang hapon po, Mamerto de la Cruz. Ayan, pasensya ka na kung ganito ako.
'Di ba? Yan nalalaman natin. Kaya yan ang kagandahan ng lumabas si Jam. Nade-debunk si Kulaong. 'Di ba, Miss Bulabog, kung talagang mahal ni Tatang Berto si Kulaong, kahit magalit to si Jam, ibebenta talaga yung kalabaw na yun. Kuya Ronald Pax de Mesa, hello po. Ate Grace Barton, ayaw niya noon kasi easy money ang gusto ni Kulaong. Tama po, totoo yan. Puro kabaligtaran sinasabi ni Kulaong. Ang kapal nga ng mukha, biruin mo magsasalita ka ng ganyan. Yung pala hindi naman pala kay Tatang Berto yung kalabaw at kay Jam. Pati yung sakahan, hindi sayo Kulaong. Kila Jam din. Sa mga kapatid pala niya. Kaya pala ang lakas sabihin ni Jam na si Kulaong walang ambag. Kasi wala pala talaga. Ako lang naman ay doon sa kung ano kasi medyo kailangan kong medyo hindi na tama masyado ng masyado ng ayan. Ay hindi po. Kasi ganito yan. Ang may karapatan lang magsalita kasi is yung magulang, yung nanay. Kaya kahit naman anong tanong ko, kung ayaw namang sabihin, wala ko akong magagawa. Yun na yung totoo nun. Bakit parang ilag ang tatang nyo sa kanya? Kasi sinabihan ko na maglubay-lubay siya dahil mapapahamak siya na ipinangangalandakan ni Epal M sa live niya. Lalo pat yung tatang ko lagi nakayapa. Hindi kasi naiisip ni Kulaong yun na may mga tao na okay yung niya, yung intention niya, ipakita niya na ng tatang niya, di ba? First time in the history of Kulaong Nation since pandemic, ngayon lang na-flex ni Kulaong ang nanang at tatang niya. Kaya pala dun pumunta kasi nangangailangan ng pera. Gustong ipabenta yung kalabaw ni Jam. Diba? Nabuking na natin na ganun. Ngayon, syempre, etong si Kulaong, kumbaga, perwisyo talaga ang dala sa pamilya. Kasi nga, kung ipeplex mo siguro kung talagang intention mo, siguro maganda pagbihisin muna. Diba? Pero dahil nga si Kulaong ang akala niya is okay lang, iharap niya ang kanyang magulang sa SOCMED, maraming siyang basher. Diba? Hindi maiiwasan na itong mga basher na ito, idadamay pati nanay at tatay niya. Buti sana kung katulad ko yung mga basher ni Kulaong na hindi dinadamay ang pamilya. Si Kulaong, ang daming basher na bawat kibot niya, bawat kilos niya, bawat salita niya, bawat pagpeplex niya, meron po na talagang hindi maganda laban sa kanya. Yung negative ang nakikita, hindi yung positive. Yung positive nakita ko. Okay, gusto mo i-flex nanay tatay mo Hindi mo sila kinakahiya. Kaya lang, ikaw ay kilalang walang hiya sa SOCMED. Napakarami mong binalahura. Napakarami mong niyabangan, inangasan. Tapos syempre, pag pinakita mo ang nanay mo, pinakita mo ang tatay mo na ganyang kaaba-aba ang kanilang sitwasyon, kaawa-awa ang kanilang buhay, talaga masasabi ng mga tao na yun na, langya ka. Kung makaporma ka, kung makalait ka sa amin, yung pala tatay mo, nakapaa. Yung pala nanang mo, ganyan ang itsura. Yung pala tatang mo, ganyan ang pananamit.
ganyan pala bahay ng nanang mo. Di ba? Hindi maiiwasan eh. At yun nga talaga ang nangyari. Siyempre, nabubuisit ng mga tao kay Kulaong, ang daming inangasan, ang daming inaway, hindi maiiwasan na madadamay ang kanyang magulang. Kaya lumabas si Jam. Kasi ayaw nga ni Jam na makaladkad ang kanyang nanang at tatang sa issue ni Kulaong. Kaya lang, it's too late na. Bakit? Naiplex na eh. Naipakita na ganun ang buhay. Tapos, di ba, pumunta ka pala dyan para ipabenta yung kalabaw. Kung makayabang ka, na may caregiver tong sinanang Reme, nagkakatay araw-araw ng manok, ng baboy. Etong si Tatang Berto mo, Donat Donya. Yung pala, hindi pala totoo. Wala palang katotohanan. Kaya nga po ako, hindi po ako naniniwala na magkakuntsaba si Jam at si Kulaong. Hindi ako naniniwala. Maaaring meron pa rin namang pagtingin bilang kapatid itong si Jam kay Kulaong dahil nga sabi ni Jam, nung si Kulaong ay nakulong, may tumawag sa kanya at nagpapatulong kumuha ng indigency sa barangay. At pagkilala na sila'y kamag-anak, gumawa pa rin naman si Jam. Hindi na nga lang ito nagamit. Pero kumilos pa rin si Jam para sa kuya niya. Actually, hindi niya nga hindi niya nga dapat ikwento yun, di ba? Pero kinuwento niya sa atin. Sinabi niya. Kaya naniniwala ako dito kay Jam na talagang kinokontra niya ang kayabangan ng kanyang kapatid. Dahil ito nga kanyang kapatid, napaka walang hiya at puro angas at talaga dinadamay ang magulang. Pinapahiya ang kanilang mga magulang sa taong bayan. So malinis ang hangarin ni Jam paglabas niya. Gusto niyang kontrahin si Kulaong. Diba? Ako si Coco, good morning. Ayan, buti nakanood ulit Kulaong Time. Hi mga Pablo Natics family. Napanood ko rin live ni Jam sa mga pinakawalan niya. Magkaka-ideya ka na peke si Kulaong na Marcos. Peke talaga. Ate Katrina Lab, ayan, gago talaga si Kulaong at isip niya mag-agree to greet the money from Kalabaw in case ibenta. Tatanggalan pa niya ng kabuhayan yung dalawang matanda, puro perwisyo at abusadong anak. Ice Bane, ayan, hello po. Pa-shoutout daw sa maganda niyang asawa. Okay, Ate Ira, opinion ko lang naman to. I could be wrong. Pero ito ang take ko. Paano pa tayo magtitiwala sa pamilya na ang nanay ay kinunsinti ang anak sa ginawang mali? Yung tatay na nagpanggap na bulag at pipe. Nagpanggap bang bulag at pipe? Okay po. Ate Susan Ligiroilo po, Ate Katrina Labgago talaga, pag binenta yung kalabaw, ano gagamitin sa pagsasaka ng dalawang matanda? Napakawalang pusong anak. John Nahib, walang iya talaga si Kulaong. Umuwi sa bahay nila para gutumin ang magulang niya. Ibenta yung pag-aari ng magulang ni Kulaong. Kuya Mark J.C. Hernandez, hello po. Ang anak na harap-harapang nilapastangan ng mga magulang at tinalikuran ng kapatid, hindi ko maibigay ang tiwala sa mga sinasabi ni Jam. Huwag nating kalimutan na magkadugo pa din sila. Tama naman po. Totoo naman yan. Pero kung parehas man silang walang hiya, parehas man silang may ginagawang katarantaduhan, mas lamang na lamang talaga si Kulaong. Saka si Ate Ira kasi si Jam, nakita ko naghahanap buhay talaga. Nagme-mekaniko siya. Kaya sabi ko, okay, 'di ba? Mas lumalaban pa ng pata si Jam. Hindi katulad ni Kulaong na puro talaga pambobodo lang, walang hanap buhay. Hindi na, okay na ako. Hindi, actually okay na ako sa, sinasabi ko naman sa inyo,
Yung away nila. Pero ako, hanggat maaari, ayoko talaga. Sabi ko na, sinabihan ko naman na hindi ako makikipag-away, pero yung mga ganong punto, kailangan kong i-correct kasi ang napapahamak kasi, una yung magulang ko. Sabi ko nga ilang beses ako nagko-comment sa mga iba't ibang mga may page, mga vlogger, na kahit ako na lang, wag na lang yung aking magulang kasi walang matinong anak na nakikita niya ang kanyang magulang ay napapahamak. Yun. Eto pa, si Kulaong, sinabi niya, pinapadalhan daw ng malaking pera si Nanang Reme ng anak niyang principal, ng anak niyang nasa Australia. Oh, ang dami daw pinapadalang pera. Yung parang ang dating nga, nakakaalwan sa buhay. Sila Nanang Reme, mayaman. Parang ganun ang gustong i-flex ni Kulaong. Sabi nga ni Pastor Jam, paano kung merong pumunta doon na mga masasamang loob doon sa bahay nila? Wala siya. Wala si Pastor Jam doon. O tapos may pumunta kunwari, mga holdapin ng nanay at tatay ni Kulaong, wala maibigay. Paano kung saktan sila doon? Nung holdapper? Dahil wala maibigay. Naniwala yung holdapper na si Nanang Remet, si Tatang Gilbert ay mga don at donya. May caregiver, nagkakatay ng manok at baboy araw-araw. Diba? Pahamak. Mapapahamak talaga ang pamilya. Para sa akin kasi, ganun pa man yung sitwasyon ko sa aking magulang, mahal ko yung magulang ko. Kaya ako laging patuloy na nakikiusap na wag nang idamay yung aking nanang at ang aking tatang. Kahit ako na lang, walang problema sabihin yung lahat sa akin, mukhang baluga, mukhang tamulmol, mukhang ewan, okay lang po yun. Pero wag na sa nanang ko. Kasi, ang sabi ko naman, walang matinong magulang, walang matinong anak na gusto niyang makita ang kanyang magulang nakakaladkad sa kahihiyan. Doon po masaya na po ako. Hindi ko alam. Alam niyo po, iba ang instinct ng magulang. Ayan, no? Iba ang instinct ng magulang. Hindi natin hindi natin pwedeng saklawan yung decision ng magulang kung ano yun. Ako ay anak lang ako. No? Anak lang ako. Kaya wala akong kapangyarihan para pilitin at para sabihin kung ano yung dapat. Kasi para sa akin, halimbawa, itong pagla-live, kahit magalit kayo sa akin, walang problema. Kahit sabihin yung mukha kong ewan, mukhang tukmol, mukhang baluga, pinagbiyak na patola kami ni Epal, walang problema. Pero sinasabi ko po, maaaring magkamukha kami, maaaring magkahawig kami, pero hindi po kami magiging parehas ng pananaw. Maaaring iisa ang pinanggalingan naming inay, pero magkaiba po kami ng prinsipyo. Ako po ay eto, sabi ko nga po kung gusto niyo pong magtanong regarding sa akin, andito lang naman ako, pwede kayo pumunta. Walang problema. Kasi kaya kong iharap yung sarili ko at kaya kong manahimik at tanungin niyo sila kung ano ba ako at sino ba ako. Ayan. Diba? Puro kapakanan ng kanyang Nanang Reme at Tatang Gilbert ang kanyang concern. Actually, kahit nung dati na na-interview ko tong si Pastor Jam, ganun din eh. O Mama Chups, ang hinihintay namin, madulas si Jam na namabangkit yung sindikato na kinasangkutan nila Norman. Nag-umpisa sa Gold Bar, yung Abisiwa Gold Bar den modus. Nakita ko nga kay Food Genius. Pero hindi kumibo sa lahat na nangyari, nagpanggap na pipe si Gilbert. Si Tatang Gilbert. Nung nandoon. Yun pala yun. Kasi nga syempre, kikibuba si Tatang Gilbert niya si Kulaong kala mo nga kung sino doon.
Ako si Coco, alam mo Kuya Max, sa edad ng nanang ni Kulaong, sana ituwid na niya yung kwento na inimbento nila. Masakit sa part nun Jam na lahat ginawa niya para sa magulang niya, pero yung nanang niya ay nako. Hindi natin mapipilit kasi si Remy. 'Di ba? Wala tayong magagawa diyan. Hindi natin mapipilit si Remy. John Nahi, ba't di si Kulaong tumakbo sa best friend niyang Walker? Okay. Yung si ano, Walker pala yon. Ate Ira, I agree Mac Jam is far better than Kulaong. But the way he speaks his mind out, sumasakay din sa issue eh. Kung totoo siya sa motibo niya, tell the truth. Convince Remy to speak the truth once and for all. Kaya lang nga po, di ba sabi nga niya, pinili daw ni Nanang Remy niya si Kulaong. Parang hindi sila in good terms ng nanay niya. Yun ang pagkakaintindi ko. Saka anak lang to eh. Diba? Ang tingin ko makaka-convince diyan siguro yung Tatang Gilbert. 'Di ba? Yun ang tingin ko na dapat na mag-convince na o magsalita ka na, tinatarantado na ako ng anak mo eh. Pinagmumukha kang Walker noong 1980s ba? 1970s. 'Di ba? Ate Jonah, hello po. Ako si Coco, kung yung katawan ni Kulaong parang teleserye, nasa na kaya ang diary para mapatunayan na mahirap talaga si Kulaong at Peke? Ilabas mo na. Ay, Mara Clara. Langya ka. Ate Jonah, Boss Mac, matagal ako kay Pastor Jam sa live niya before we have GC. Pero may nangyari di maganda about money. Message ko na lang po sa'yo. What happened? Bakit ako or kami umayaw kay Pastor Jam? Okay po. Tilted Jojo, magpa-interview siya kamo kay Boss MG. Ayaw daw niya. Hindi daw siya magpapa-interview kahit kanino. Matt Salabos, angas na ang pamilya ni Norman. Pang movie ang istorya. John Ahib, si Kulaong ginawang, yun nga, oo, totoo, ginawang Walker. Jan Necesario, Boss Mac, bakit hindi sinama ni Kulaong si Alex Pabella? Saan po? John Ahib, ayan, walang hiya talaga. Ba't po ba hindi sinama? Ate Jonah, ano yung ano? Sabihin mo na siguro dito. Wala namang problema siguro kung sabihin mo dito yung tungkol sa pera kay Pastor Jam. Kasi marami naman ako nabalitaan tungkol sa ano, sa pera na sinasabi. Kahit nga si ano, 'di ba, si Nanay Susan sinasabi niya 'yan. Naputol siya ni Pastor Jam. Kasi ang mahirap kasi nga diyan, nung panahon ni Kulaong, tumulong tong si si Jam para si Kulaong sana'y mapalaya. Kaya lang hindi rin nakalaya. Baka kung ano man yung nangyari sa inyo noon. Kung tungkol sa pera, nasa million ba yan? Mga 100,000 ba? Kasi, di ba, yung kay Kulaong kasi, talagang million eh. Momachup, mas nakakawa sa totoo lang yung Tatang Berto nila. Sa sobrang kahihiyan ng pamilya niya, pinili na lang manahimik. Literal na mabait yung tatay nila. Tama. Doon sa mama at tatay ni Kulaong. Kwaresma yun eh. Panahon po ng mahal na araw. Siguro si Alex Pabella, mas inisip niya, makasama pamilya niya. Ganun po yun. Hello, Tita Ligaya de Vera. Balik tayo doon. Kaya nga ang title ko, di ba? At least okay lang magkailong. Wag lang magkasing ugali. Ito ang sinasabi ko, no? Okay lang magkamukha. Okay. Okay lang magkailong. Okay lang yon. Pero hindi okay yung magiging magkasing ugali kami. Kasi hindi ko papangarapin na maging ugali ko yung ugali niya. At ayoko kasi hindi maganda. Yun. Okay lang maging magkamukha kami. Sige, sabihin niyo parang pinagbiyak na patatas. Walang problema.
Ito yung sinasabi ko kay Kian, sige Kian, bibigyan kita ng Alam mo Kian, sabi ko nga, kahit pa anong tanong at anong sabihin ko bilang anak, walang ibang nakakaalam ng posisyon namin bilang anak, kundi yung inay. Kasi wala naman ibang nagkarga sa ating sinapupunan, kundi ang ating inay. Kahit pa sabihin mong sinungaling ako, wala nga akong idea. Parang alam nyo, ito lang yung common sense. Parang pinipilit yung sumagot ang isang tao sa yes or no na hindi naman alam kung ano yung question and answer. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.